simple and comfortable. Ganyan tinuring ni Diwata ang kanyang may bahay. Halos 4 na buwan pa lang nakatira si Diwata sa kanyang container van home. Ang dating street hawker na nakatira sa ilalim ng tulay, isa ng sikat na negosyante ngayon. Taong 2016, nagtrending si Diwata na nasangkot noon sa isang away at rumampa sa presinto. Ano kuya, kumusta ang experience ng Diwata Paris? Dati kasi cart lang sa kalsada, wala pa tong pwesto na to. Tapos to the point na hindi na ako makapagtinda kasi pag alam naman natin lahat pag nasa kalsada ka may clearing talaga. Tama naman. So mabuti na lang mabait talaga si God kasi yung kausap ko dito, hindi naman ako dito nagsabi na mangupahan ako. Siya naman kung lumapit sa akin. Blessing nga yan. Sabi ko nga, pag si God talaga yung tumulong, talagang Oo, siksik liglig at umaapaw, sabi nga nila. Makalipas ang 8 taon ang dating binugbog sa kalsada, ngayon inuulan na ng biyaya at pagpapala. Viral at trending ang 24/7 na paresan ni Diwata dito sa Pasay City. Tinudumog at pinipilahan dahil overload sa sahog. So nandito yung cashier ko, magbabayad ka muna. Tapos yung order, may mga stub kami na ibibigay, depende yan sa order mo. Tapos dadalhin mo doon sa mga nagbibigay. Tapos pagkakuha mo na ng pagkain, dito ka na sa lamesa po pisto. Bahala ka na dyan kung saan mo gusto. Yan ang nagustuhan sa akin siguro ng mga taong affordable talaga. Kasi naka-underize ka na with free soft drinks ka pa. Pag nabiting ka sa soft drinks, may free water naman tayo. At kahit high school graduate lamang si Diwata, matapang siyang nakipagsapalaran sa Maynila sa hangad na magkaroon ng magandang buhay. Ikaw ba, anong mas paniniwala mo? Diploma pa din o diskarte or both? Naniniwala ako na importante pa din talaga para sa akin yung diploma. Pero mas maganda kung may diploma ka at madiskarte ka pa. Kasi kung wala ka naman diploma, katulad ng ginagawa ko, diskartehan lang, depende na lang din yan sa diskarte na gagawin mo para kung paano mo iangat yung sarili mo. Nakakatuwa na ang raketera noon, meron ng negosyong kainan ngayon na siyang nagpabago sa kanyang kapalaran. No, ang pinaka biggest lesson na natutunan mo sa buhay mo na gusto mong may pangalat sa lahat ng mga nakikinig sa kwento ni Diwata Paris Overload? Ayan, maging masipag lang tayo, galingan lang natin sa pagdidiskarte sa buhay. Basta alam natin wala tayong inapakan na tao, wala tayong inagrabyado, hindi tayo na may merwisyo. Gulang, huwag sumuko. Kung may mga pangarap tayo sa buhay, gawin na natin hanggat kaya pa natin. Para wala kasi imposible matupad yung mga pangarap natin kung bibigyan natin ngayon pa lang ng aksyon. So laban lang. Maraming salamat, Diwata, and congratulations sa lahat ng mga achievements mo at wish ko talaga ang marami pang blessings sa iyo at sa mga kasama mo dito nagbebenta. Thank you. Sabi nga nila, walang imposible sa taong may determinasyon sa sarili. Patunay na ang tagumpay ni Diwata ay hindi swerte o tsamba. At sa loob ng may bahay niyang ito, magtutuloy-tuloy pa ang kwento ng kanyang pag-asenso. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.